Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nung panahon na high school ang aking nag-iisang anak na lalaki, araw-araw nagbibigay ako ng baon at pamasahe niya sa jeepney papasok ng eskwelahan dahil malayo ang aming bahay sa kanyang paaralan. Isang araw, nung ako ay papunta ng palengke, nakita ko siyang naglalakad papuntang eskwelahan. Kinagabihan ding yon ay kinompronta ko siya. Nakita kita kaninang umaga, naglalakad papasok ng eskwelahan. Bakit hindi ka sumakay ng jeep? Sumagot siya at medyo pangiti niyang sinabi na, "Wala po ma, gusto ko lang pong maglakad." Pero sa loob ko, ako ay kumukulo na parang takore sa galit dahil iniisip ko na baka ginastos niya yung pera sa walang kwentang bagay. Hindi ako nagpahalatang galit, kaya naman sinabihan ko siya na sumakay ng jeepney para pagdating sa eskwelahan ay meron siyang lakas at makapag-aral siya ng maigi. Sumagot siya ng okay. Ang dahilan ng aking galit ay dahil sa estado namin sa buhay. Mahirap lang kami at maliit ang kita, pero nagagawan pa rin naming mag-asawa na makakain ng 3 beses sa isang araw. Ang ekstrang perang pamasahe niya papuntang eskwelahan ay para hindi siya mapagod sa biyahe, papasok at papauwi. Ang gusto ko ay mayroon siyang lakas sa pagsusunog ng kilay na mag-aral sa kadahilanang iyon lang ang kaya naming mag-asawa na ipamana sa kanya. Ang mabigyan siya sa abot ng aming makakaya na magkaroon ng magandang edukasyon. Makaraan ang ilang linggo, nakita ko ulit siyang naglalakad, papauwi naman ng bahay galing sa eskwelahan. Habang nag-iintay ako sa kanya sa bahay, umuusok na ang aking mga tenga sa inis. Nung dumating siya sa bahay, "Hoy, ikaw na bata ka. Bakit ka na naman naglalakad? May nambuli ba sa'yo at kinuha ang pera mo? Wala ka bang pambayad sa jeep kaya ka naglalakad? Asan na yung perang binigay ko sa'yo? Naglalaro ka ba sa computer shop? May girlfriend ka ba? Magsabi ka ng totoo." Dire-diretso kong nasabi ang mga ito. Nung tapos na ako magsalita, tsaka siya sumagot na, "Ma, huwag po kayong mag-alala. Wala pong nambuli sa akin. Hindi rin po ako naglalaro sa computer shop. At wala din po akong girlfriend. Gusto ko lang pong maglakad kasi po para makapag-ehersisyo po ako. Hindi naman po ako araw-araw naglalakad. Paminsan-minsan lang po yon. At huwag po kayong mag-alala, ma." Malumanay niyang ipinaliwanag ang kanyang sarili. Nagdududa man ako sa sagot niya. Tinanggap ko na ito dahil nakita ko na pagod siya. Ang kanyang mga mata ay halos kalahati na ang buka, panay ang pikit at minamasahe ang kanyang mga binti. "Siguraduhin mo ha, totoo yung sinasabi mo. Pag natuklasan kong ikaw ay nagsisinungaling, maglalakad ka na talaga ng halos 6 na kilometro sa pagpasok at pag-uwi mo." Pabanta kong sinabi sa kanya at tumango lang siya at nagpahinga. Makalipas ang ilang buwan, natuklasan ko ang tunay na dahilan. Nung pagkatapos naming magsimba nung linggo ng umaga, sabi ng anak ko, "Ma, pa, may kailangan po tayong puntahan." "Saan?" Sabay kaming mag-asawang nagtanong sa kanya. "Basta po, sundan niyo lang po ako," sagot ng anak ko. Sinundan namin siya at naglakad kami ng mga 10 minuto at nakarating kami sa isang shopping mall. Pumasok kami sa mall at huminto siya sa harap ng isang restaurant. Halos 5 hakbang ang layo namin mag-asawa sa kanya. Sa isip-isip ko, restaurant? Ang ganda ng restaurant. Ang sosyal tingnan. Hindi kami ni minsan kumakain sa restaurant kasi alam namin hindi namin kayang bayaran at nanghihinayang din kami sa halaga ng ibabayad namin. Bakit siya huminto dito? Pareho kaming mag-asawa na napatigil maglakad nung makita namin ang anak ko sa harap ng restaurant.
Lumingon ang anak ko at lumapit sa amin. Ma, Pa, happy anniversary! Gusto ko po kayong ilibre ng espesyal na tanghalian sa araw na ito para po i-celebrate ang inyong anniversary. Niyakap siya ng papa niya. Ito pala ang dahilan kung bakit siya naglalakad para mabigyan niya kami ng regalo. Bigla kong naalala kung ilang kilometro ang kanyang nilakad para lamang makapag-ipon. Oh, ang sweet naman ng anak ko. Nakonsensya ako nung pinagalitan ko siya noon. Namumuo ang aking mga luha at tuluyang tumulo ito dahil damang-dama ko ang pagmamahal ng anak ko sa amin. Gusto man naming tanggihan ang kanyang regalo pero ayaw naman naming isipin na hindi namin na-appreciate ito. Kaya naman magkahawa kaming pumasok sa restaurant at masaya naming pinagsaluhan ang enggrande at espesyal naming tanghalian noong araw na yon. Ang mga sandaling iyon ay hinding-hindi namin makakalimutan. Pangalawang video. Alam niyo ba yung klase ng tao na ang lakas ng boses kapag nagsasalita at humahalakhak? Ganoon ang aking ina. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina at kung paano niya binago ang aming pamilya. Ang aking ina ay mabait, mabuti sa kapwa at siya palagi ang sentro ng aming pamilya. Meron din sa aming pamilya ang laging nasasangkot sa gulo. Yung tipo ng tao na lapitin ng disgrasya o malas. Kahit na alam ng lahat kung bakit iyon nangyari, dahil yung taong iyon ay laging naghahanap ng gulo. Nagpupunta sa mga bars, nakikipag-inuman at ang ending ay laging may kaaway kahit na maliit o walang kakwenta-kwentang bagay. May kakilala din ba kayong ganitong tao? Pakiwari ko sa bawat pamilya may ganitong miyembro ng pamilya. Sa aming pamilya, ang tatay ko naman ang ganitong klase ng tao na kabaliktaran ng aming ina. Wala akong masyadong alaala ng aking ama dahil madalas siyang wala sa bahay. Ayos lang naman sa akin ito dahil nandyan naman si mama. Si mama na laging nasa tabi namin. Inaalagaan kami ng labis-labis at nag-uumapaw na pagmamahal. Kaming dalawang magkapatid na babae ay unti-unti ding nahahawa sa katangian ng aming ina. Kaming tatlo, laban sa mundo at pakiramdam ko, hindi ako madaling masusupil. At nung ako ay umidad na 10 taon, nadagdagan ang miyembro ng aming pangkat. Ang walang silbi kong ama ay merong nakababatang kapatid na lalaki. At ito ay nagpakasal na. Ang aking tiyo ay mahiyain. Hindi namin sukat akalain na makakahanap ng kadate o kasintahan tapos ngayon ikakasal na pala. Kaya nagulat kaming lahat nung ibinalita niya sa amin isang gabi habang kami ay naghahapunan ang balita na ikakasal na siya. Naalala ko pa si mama na nabitawan niya ang kutsara na hawak niya sa maliit niyang malukom na mayroong sabaw ng sinigang at tumawa ng napakalakas na parang rinig sa kabilang ibayo. Dahil akala niya nagbibiro ang aking tiyo. Pero hindi ito biro. Nung sumunod na Sabado, pinakilala niya sa amin ang kanyang mapapangasawa na nagngangalang Esther. Si Tita Esther ay tahimik at mas mahiyain pa sa daga. Kaya siguro nagkasundo silang dalawa. Ngunit kahit na mahiyain si Tita Esther, siya ay mabait na parang anghel. Nung unang pagkikita namin, binigyan niya kami ng regalo na ginawa niya. Naghulma siya ng manika na gawa sa sabon. Ang akin ay amoy ng mangga at sa kapatid ko naman ay amoy ng limon. Dala-dala namin kung saan ang manikang sabon na iyon at hindi namin mabitawan at madalas namin itong inaamoy. Hindi namin ginamit ang sabon. Katabi din namin ito kahit kami ay natutulog. Nagustuhan naming lahat si Tita Esther at natuklasan din namin na nung komportable na siya nakasama kami, madaldal din pala ito gaya namin. Kaya 4 na kami sa aming pangkat. Naging mapalapit sa amin si Tita Esther dahil wala din siyang pamilya. Naulila siya sa mga magulang nung siya ay nasa elementarya pa lamang at lumaki siya sa puder ng kanyang lolo at lola. Meron pa naman siyang ibang kamag-anak pero malayo siya dito kaya hindi siya madalas nakikipag-ugnayan sa mga ito.
Ang kanyang lolo at lola ay pumanaw kamakailan lang, kaya siya ngayon ay nag-iisa hanggang sa nagkakilala sila ng aking tiyo. Ganun nga siguro, nagkakasundo ang may parehong katangian. Si Tiyo at Tita Esther, parehong malungkot at natagpuan nila ang isa't isa. Si Mama, maluwag na tinanggap si Tita Esther sa bahay. Magkapit-bahay din kami, kaya kung hindi si Mama ang nasa bahay ni Tita Esther, si Tita Esther naman ang nasa bahay namin. Magkasama lagi gaya ng pumunta ng palengke, magluto, maglinis ng bahay, nagchichikahan at ang panonood ng mga drama sa TV. Sa loob ng ilang panahon, si Mama at Tita Esther ay para ng kambal. Hindi na sila mapaghiwalay. Halos nagsisimula na silang magkamuka. Mabait din sa akin si Tita Esther. Madalas niyang pinipisil ang pisngi ko at natanong ko kung bakit niya ginagawa yun. Ang cute-cute mo kasi. Gusto ko kasing maging cute din katulad mo ang magiging anak ko sa hinaharap. Sabay kiniliti niya ako. Iyon na ang pinakamasayang araw ng buhay ko o naming lahat. At sa murang pag-iisip, akala ko magpapatuloy ito ng napakatagal ng panahon. Ngunit ang guhit ng kapalaran ay iba ang nakaukit para sa aming lahat. Isang araw, pauwi ako galing sa eskwelahan. Papalapit na ako sa aming bahay nang may narinig akong malakas na boses na umiiyak. Akala ko ang ingay na iyon ay nanggagaling sa TV. Nung pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Mama at Tita Esther ay nakaupo sa aming kusina at pareho silang umiiyak habang magkahawak ang kamay. Sa sobrang pagkataranta ko, tumakbo ako sa kanila kahit hindi ko alam ang nangyayari. Niyakap ko silang dalawa at parang napakatagal ng panahon kaming nag-iiyakan hanggang sa sinabi sa akin ni Tita Esther ang dahilan. Natalie. Umiiyak niyang sambit. Ang balitang ito ay para akong binagsakan ng langit at lupa. Si Mama ay mayroong cancer. Nasa huling stage na at kailangan niyang operahan. Ngunit ang opera ay hindi nakakasigurado na ito ay maganda, pero kailangan pa din naming subukan para tumagal pa ang buhay ni Mama. Sa sobrang pagkagulantang o napansin ko na mas labis ang pagkabigla ni Mama. Ito ang unang beses kong nakita siyang mahina, umiiyak at malungkot. Parang hindi siya ang nanay ko. Ibang-iba ang babaeng nasa harapan ko. Dahil sa kilos niyang ito, mas lalo akong nakaramdam ng hilakbot. Napag-alaman ko ang kanyang kahinaan o kinatatakutan, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa aming magkapatid. Sino ang mag-aalaga sa amin habang iniisip niya na maiiwanan kaming dalawa ay labis nagbibigay ng bangungot kay Mama. Opo, meron kaming ama pero wala naman itong silbi at ni minsan hindi siya tumayong tatay sa aming magkapatid. Nakatakda ang operasyon sa susunod na linggo. Kaming lahat, si Tita Esther, Mama, ako at si Bunso ay palaging nasa tabi ni Mama. Kaming magkapatid ay hindi makapag-aral ng mabuti at sa tuwing pagtapos ng eskwelahan, didiretso kami sa bahay para tumabi kay Mama. Sabi ni Mama, sa tuwing kayakap namin siya, nagbibigay ito ng init sa kanya kaya palagi namin siyang niyayakap at katabing matulog tuwing gabi. Nung dumating na ang araw ng operasyon, lahat kami ay parang nangayayat, lutang at hindi pa din makapaniwala na totoo itong nangyayari sa amin. Bago siya ipinasok sa operating room, hinawakan niya ang kamay ni Tita Esther at pinilit magsalita kahit na nanghihina na. Esther, pwede ba akong humingi sa'yo ng pabor? Kung sakaling hindi ako bumalik, maaari mo bang alagaan ang mga anak ko? Maaari mo bang siguraduhin na pumapasok sila sa paaralan? Na kumain sila ng pagkain sa tamang oras? Na maaari mo bang siguraduhin kung paano nagsabon sila sa kanilang pagligo para hindi sila mangamoy, lalo na ang kanilang buhok? Maaari mo bang daluhan ang kanilang graduation? Maaari mo bang hawakan ang kanilang kamay sa araw ng kanilang kasal balang araw? Maaari. Umiiyak na sinabi ni Mama ang kanyang hiling kay Tita Esther. Gusto pa niya magsalita pero labis-labis na ang kanyang pagluha. Hindi lang siya, maging kami ay lumuluha din. Opo naman ate, huwag kang mag-alala. At isa pa,
Magiging matagumpay ang operasyon. Iintayin ka namin, nandito lang kami. Nanginginig na sumagot ni Tita Esther dahil siya ay tumatangis. Lahat kami ay niyakap si Mama ng napakahigpit at maalala ang init ng kanyang yakap. Ang init na pagmamahal ng isang ina. Tumahan siya ng saglit at ngumiti sa amin bago siya tuluyang ipasok sa operating room. Ngunit hindi na namin muling nakita ang kanyang mga ngiti. Magmula noon, kasama na namin si Tita Esther. Wala pa siyang anak, kaya ang atensyon niya ay nasa amin. Si Tito naman ay nauunawaan ang aming kalagayan, kaya parang sila na ang aming mga magulang. Ang tatay ko naman, kahit na yumao na si Mama, walang pagbabago, wala pa ding pakialam. Okay lang naman sa akin, at least meron kaming bahay na matutuluyan. Nagbibigay siya ng pera kay Tita Esther para sa aming panggastos. Pero hindi nagtagal, nagbago ito. Nakahanap kaagad ng kapalit ang aking ama at nag-uwi ng babaeng gusto niyang pakasalan. Ang aming bagong madrasta ay ayaw ng bata, lalo na hindi niya kadugo. Ang aking ama, mas pinili ang kanyang kalaguyo, kaya ang plano ng aming ama ay ipadala kami sa bahay ni Lolo at Lola sa probinsya na minsan lang namin makita at maging sila ay ayaw kaming alagaan. Kaming magkapatid ay iyak ng iyak sa pangamba na aalis kami sa piling ni Tita Esther. Hanggang sa kinausap ni Tita Esther ang kanyang asawa at sinabing siya ang mag-aalaga sa amin. Naiintindihan ko ang pag-aalala ng aking tiyo. Hindi naman sa ayaw niya kaming alagaan, pero mas prioridad niya ang sarili niyang pamilya. Lalo na nagpaplano silang magkaroon ng anak. Hindi man ito sinabi ng harap-harapan ng aking tiyo, pero nababasa ko ito. At isa pa, narinig ko ang kanilang pag-uusap nung akala nila natutulog ako noon sa sala. Narinig kong sinabi ni Tita Esther na ayaw niyang mag-anak kung hindi papayag si Tito na kupkupin kami. Batid ni Tiyo na wala nang saysay kung makikipagtalo pa siya. Kaya naman hindi na siya nagsalita at pumayag na tumira kami sa kanila. Nung malaman ng ama ko ang plano nila, sabi niya wala nang bawian at kung anong halaga ang ibinigay niya ngayon, huwag na silang hihingi ulit sa kanya. Ibinenta ng aking ama ang bahay at nagbigay sa amin ng pera, pero hindi ko alam kung magkano ang halaga. At iyon din ang huling araw na nakita namin siya. Ang huling balita ko, naghiwalay sila nung madrastang nakilala ko at meron ulit siyang bagong karelasyon. Wala na ding dahilan para pagtuunan ko ng pansin ang tatay ko dahil matagal ko nang hindi siya kinikilalang ama. Ang buhay namin sa piling ni Tita Esther at Tiyo ay masaya. Maganda ang kanilang trato sa amin. Tinuring na parang sariling anak. Palagi kaming busog, merong mga bagong damit at gamit kada taon sa pagsisimula ng pasukan. Hanggang sa nabuntis si Tita Esther nung ako ay nasa sekundarya at makalipas ang 1 taon, nabuntis siyang muli sa pangalawang pagkakataon. Kaming magkapatid, mahal na mahal ang mga anak ni Tita. Ang bango ng bibig, ang bango ng amoy at nakakagigil. Halos ang amoy ng 2 baby ay kapareho nung manikang sabon na niregalo sa amin ni Tita Esther noon. Kami ang nag-aalaga. Kaya minsan, nagrereklamo na si Tita Esther sa amin dahil palagi kaming nasa tabi ng mga baby at siya ay kaunti lang na oras na kapiling niya ang kanyang mga anak. Isa na kaming malaking pamilya. Kasabayan nito, tinupad ni Tita Esther ang pangako niya kay Mama. Sa tingin ko nga, nahigitan pa niya ito dahil damang-dama naming magkapatid ang pagmamahal na ibinuhos niya sa amin. Damang-dama ko ang init ng haplos ng isang ina. Damang-dama ko ang kanyang pag-aaruga. Lumipas ang maraming taon. Ang mga baby na anak ni Tita Esther ay nag-aaral na sa elementarya at kaming 2 magkapatid ay nakatapos na ng kolehiyo at meron na ding trabaho. Kahit na may mga trabaho na kami, nakatira pa din kami sa tahanan ni Tita Esther at Tiyo. Nagsabi kami kay Tita na kung pwede kaming manatili hanggang sa hindi pa kami nagpapakasal. Sumang-ayon naman siya at nagbiro ako na hindi ako magpapakasal para hindi ko na kailangang lumipat. Para sa akin, isa ng perpekto ang buhay ko. Kumbaga, para na akong nasa rurok. Masaya,
kontento at perpekto ang buhay. At dahil ang buhay parang gulong, darating ang panahon, mag-iiba din ang posisyon nito. Nangyari ito noong malapit na ang graduation ceremony ng mga anak ni Tita Esther at Tio sa elementarya. Nilapitan kami ng disgrasya. Nagpunta sa shopping mall si Tita Esther at Tio upang bumili ng graduation gifts para sa kanilang mga anak nang masangkot ang kanilang sinasakyang SUV sa isang aksidente. Si Tio ay binawian agad ng buhay, samantalang si Tita Esther ay malala ang pinsalang natamo. Nadala pa siya sa ospital at naoperahan. Ngunit ayon sa mga doktor, malala ang kanyang kalagayan at mababa ang tsansang malampasan niya ito. At sinabihan na ihanda na namin ang aming sarili dahil maaari siyang mamatay. Kaming magkapatid hindi makapaniwala sa mga narinig namin. Paano na ang dalawang anak ni Tita? At dahil ayaw namin na sila ay mabigla, iniwanan muna namin sila saglit sa kapitbahay. At nung inilipat si Tita sa ICU, salitan kaming magkapatid sa pagbabantay kay Tita at sa mga bata. Umabot ng 3 araw bago iminulat ni Tita ang kanyang mga mata. Pero hindi pa 100% ang kanyang wisyo at pilit niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Batid kong madaming gamot ang ibinigay sa kanya para maibsan ang kirot na nararamdaman niya. Iminulat niya ng bahagya ang kanyang mga mata at hinawakan ko kaagad ang kanyang kamay para alam niyang nasa tabi niya lang ako. Naramdaman kong pinisil niya ang kamay ko pero batid ko ang kanyang panghihina na maihahalin tulad ko ang hawak niya na parang baby kapag humahawak sila sa mga daliri. Nakatingin siya sa akin ng diretso ngunit hindi makapagsalita at nakita kong tumulo ang kanyang luha sa gilid ng kanyang pisngi. Ramdam na ramdam kong gusto niyang magsalita pero hindi niya magawa. Okay lang po tita, huwag po kayong mag-alala, gagaling po kayo kaagad. Malumanay kong pagkakasabi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umiling ang kanyang ulo ng bahagya mula kanan papuntang kaliwa na sumisenya siya ng hindi, na parang alam niya na hindi siya magtatagal. Dito din sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha at tumingin muli sa akin. Nagiintay ako sa kung ano ang gusto niyang sabihin, pero kahit anong gawin niya, walang tunog o boses na lumalabas sa kanyang bibig, labis na mahina ang kanyang katawan. Tinitigan niya lang ako na parang inaantay niya akong magsalita. Makaraan ang ilang minuto, napagtanto ko na ang gusto niyang gawin. Opo Tita Esther, huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin pababayaan ni Nadine ang 2 po naming pinsan. Aalagaan po namin ang inyong mga anak. Sisiguraduhin po namin na papasok sila sa paaralan. Sisiguraduhin po namin na kakain sila sa tamang oras. Sisiguraduhin po namin na magsabon sila ng maayos kapag naliligo para hindi mangamoy ang buhok. Sisiguraduhin po namin na makaka-attend kami sa graduation nila. Nahahawakan ang kanilang mga kamay sa oras na ikasal sila balang araw. Huwag niyo na po kaming alalahanin tita. Pangako ko po ito. Kaya po magpagaling po kayo ha, wika ko. Nakita kong ngumiti siya ng bahagya at pinisil ng kaunti ang aking kamay. Pagkatapos ay tumango ng marahan at ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa binitawan na niya ang kamay ko na parang habang buhay na siyang natutulog ng mahimbing. Hinalikan ko ang kanyang noo at binulong na, Tita Esther, huwag niyo po kaming alalahanin. Ayos lang po kami. At ipinapangako ko po na lalaki sila at mararanasang mamuhay ng masaya, masigla at mapagmahal. Para po pag nagkita po kayong muli balang araw, marami silang masasayang alaala na ibabahagi sa inyo. Pakikamusta nyo na lang po kami kay Mama. Hanggang sa susunod po nating pagkikita, Tita. Pahinga na po kayo. I love you. We love you. Pangatlong video. Sorry anak, mahinang wika ni Mama na may tumulong luha sa kanyang pisngi. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinisil ng bahagya ang aking kamay habang siya ay nakahiga sa ICU bed ng ospital.
Matapos niya at si Papa na maaksidente. 6 na taong gulang ako noon nung inampon ako ng mga magulang ko mula sa bahay ampunan. Base sa mga nag-aalaga sa akin doon, dumating ako sa ampunan nung ako ay magpipitong buwang gulang. At magmula noon, dito na ako nagkamalay. Sa ilang taon kong nakatira sa bahay ampunan, iisa lang ang pinakakinatatakutan ko. Iyon ay ang ako ay mag-isa. Sa murang isipan, hindi ko mapigilan na isipin at magtanong kung bakit ang sarili kong mga magulang o ang aking tunay na ina ay isinuko ako. At dahil mismong aking ina ay inabando na ako, paano pa kaya ang ibang tao na wala ni katiting na nag-uugnay sa amin? Nakadagdag pa sa aking pangamba ay meron din akong nasaksihang ilang mga bata na inampon at makalipas ang ilang linggo, ibinalik muli sa ampunan. Kaya naman nung dumating ang panahon na bumisita sina mama at papa sa ampunan at ako ang napili nila, sinigurado nila sa akin na hindi nila hahayaan na ako ay maging mag-isa. Hindi ko mapigilan na maghalo ang aking emosyon sapagkat magkasabay kong nararamdaman ang kaba at tuwa sa puso ko. Noong unang dating ko sa kanilang tahanan, ang aking ina ay palaging nakangiti at inaasikaso ako na tila iyon ang kanyang pamamaraan para ako ay maging komportable at masanay na magmula ng araw na iyon, siya na ang aking magiging ina. Dito ko din naranasan na hinalikan sa noo, binabasahan ng libro bago matulog, at kinantahan din ng lalabay. Kaya naman kalaunan, ako ay unti-unting naging komportable na kapiling sila. Ipinadama nila sa akin na ang aking agam-agam ay hindi kailanman magkakatotoo. Sa totoo lang, kapag ako ay nagbabalik tanaw, palagi akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil isa ako sa maswerteng bata na nagkaroon ng sariling pamilya. Sa eskwelahan, kasama ko ang mga magulang ko kapag kailangan nila ng presensya. Naghahatid at nagsusundo, kasama kong gumawa ng takdang aralin, nagturo sa akin ng tamang asal at maging mabuti sa kapwa, anuman ang estado nito sa buhay. Sa bawat taon na ipinagdiriwang ko ang aking kaarawan, palaging may handang spaghetti at meron din akong natatanggap na regalo. Kasama ako sa lahat ng pagtitipo ng kanilang mga kamag-anak at wala ni isa sa kanila na ipinadama sa akin na ako ay hindi nabibilang doon. Ang isa sa mga paborito kong ginagawa naming buong pamilya kapag kami ay umuuwi ng kanilang probinsya. Ang lola ko o ang nanay ng aking ama ay mayroong maliit na mango orchard. Kapag hindi masyadong abala sa trabaho ang aking mga magulang, madalas kaming magpunta doon. Pa, ano sa tingin mo? Dito tayo tumira kapag nagretiro na tayo, sambit ni mama. Oo nga payapa, hindi traffic at walang polusyon. Sariwang-sariwa ang hangin, sagot ni Papa. Ikaw Ben, ano sa tingin mo? Opo pa, maganda nga po dito at ako ang magiging farmer at aalagaan ko po kayo ni na mama. Kumpiyansa kong sagot. Parehong natawa ang aking mga magulang sabay hinaplos ang aking ulo. Ang mamitas sa mga bunga ng mangga ang pinakapaborito ko sa lahat. Dahil sa tuwing ginagawa namin ito, marami kaming napagkukwentuhan. Napakiramdam ko, ito na ang pinakamahabang oras na kapiling ko sina mama at papa na labis na ikinagagalak ng puso ko. Hanggang sa yumao ang lola ko at ipinamana niya ito sa pangalan ni Papa. Ngunit hindi naman ito maasikaso ni Papa dahil sa kanyang trabaho sa Maynila. Kaya naman kumuha siya ng caretaker nito para hindi mapabayaan at maipagpatuloy ang pag-ani ng mga mangga na pwedeng ibenta sa palengke. At yung iba pinapadala sa Maynila para sa amin at ibinabahagi din sa iba pa naming mga kamag-anak. Lumipas ang panahon, ang isang musmos na bata na galing sa ampunan ay malaki ang pinagbago. Ngayon ako ay nakatapos na ng kolehiyo sa kursong arkitektura at isa na din akong lisensyado sa larangang ito. Hindi ko binigo o dinismaya ang mga magulang ko dahil labis-labis ang kanilang pagmamahal, pag-aaruga at higit sa lahat, pinatunayan nila na hindi nila ako hinayaang mag-isa. Kaya naman ito lamang ang maibibigay kong sukli na maging proud sila sa akin. Noong mga panahong ako ay nag-aaral, wala akong inatupag kundi ang maghangad ng makakuha ng mataas na marka para maipakita ko na pinapahalagahan ko ang mga bawat sakripisyong inaalay nila sa akin.
Nung ako ay nagtapos, ang sarap pakinggan nung sinabi sa akin ni Papa na, "I'm proud of you, son," na kahit sinong anak ay makaka-relate sa nararamdaman ko noong mga oras na marinig ko ang katagang ito. Masaya ko silang naipasyal sa ibang bansa dahil na rin sa trabahong nakuha ko. Nakita ko ang tuwa at galak ni Mama sa tuwing sinasabi niya na, "Ay, wala nito sa Pinas, ang ganda." Na ang makita siyang excited na parang bata ay walang katumbas. Kaya naman nung masangkot ang minamanehong sasakyan ni Papa at lulan din si Mama, ay naglagay ng malaking butas sa aking dibdib. Ang masakla pa nito, parehong biglaan ang pagkawala nilang dalawa. Si Papa ay natusok ng malaki at mahabang bakal sa tiyan at hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Samantalang si Mama ay naglagi sa ICU ng ilang linggo pero hindi bumuti ang kanyang kalagayan at ang kanyang huling salita ay, "Sorry anak." Labis na pagdadalamhati at pagdurugo ng puso ko dahil ngayon ako ay tunay na nag-iisa na nung balik muli ang aking bangungot nung sila ay pumanaw. Maihahalin tulad ko ang buhay ko na naglalakad ng walang buhay sa araw-araw na lumipas hanggang sa nailibing ko si Mama. Nagkulong ako sa bahay ng ilang araw na sumagi sa isip ko na sumunod na din sa kanila at halos kada linggo binibisita ko sila sa kanilang puntod at kinakausap ko na, "Ma, Pa, sabi nyo, hindi nyo po ako hahayaan na mag-isa. Hindi ko po kaya." Na ako ay tumatangis habang winiwika ang mga katagang iyon. "Miss na miss ko na po kayo," dagdag ko. Hanggang sa naisipan kong bisitahin ang mga lugar na paboritong puntahan ng aking mga magulang sapagkat pakiramdam ko yung mga alaala namin na kasama ko sila, iniimahe ko na lang na nandito din sila sa tabi ko para maibsan ang aking matinding pangungulila. "Ma, Pa, kain po tayo," sa isip-isip ko sa tuwing nagpupunta ako sa paborito nilang restaurant. Nung unang taon ng aking kaarawan mula nung sila ay pumanaw, nagdesisyon ako magpunta sa probinsya. At doon, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ko makuhang iapak ang aking mga paa sa nasabing mango orchard ng aking mga magulang. Dahil batid ko sa sarili ko na sa oras na nandun ako, iiyak lamang ako. Kaya nag-check-in ako sa murang hotel at doon na natili ng mahigit na 1 linggo. Sa tabi ng hotel, nagtungo ako sa may outdoor Nipa Hut style bar and restaurant. Sa unang pagpunta ko pa lang doon, napansin ko na ang isang dalagang silbidora. Napansin ko siya dahil merong isang customer na nagrereklamo sa pagkain niya at maayos at profesional niya itong ginawa. Na kahit na nagtataas na ng boses ang nasabing customer, siya ay kalmado, may paggalang na hindi nawala ang pagsasabi niya ng ma'am at sir, kaya naman nakuha niya ang atensyon ko. Magmula noon, palagi na akong bumabalik sa nasabing restaurant at sa tuwing nandoon ako, palagi ko siyang nakikita. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, napansin ko na ang aking sarili ay parang nahuhumaling sa kanya. Pero wala akong lakas ng loob na kausapin siya kaagad, kaya ilang araw akong nakaupo sa lamesa habang pinagmamasdan siya. Dumating ang panahon na ako ay kailangan ng umalis, kaya nagdesisyon ako na mag-extend pa muli doon ng 1 pang linggo. At isang araw, napansin kong hindi siya pumasok at nagtanong ako sa kasamahan niya kung nasaan siya. Nalaman ko na hindi siya pumasok dahil ang kanyang ama ay may sakit. Nung sumunod na araw na pumasok siya, dito na ako naglakas loob na tanungin siya kung pwede ko siyang makilala at ayain na kumain sa labas. Ngunit tinanggihan niya ako dahil kailangan niyang asikasuhin ang kanyang ama. At bigla ko na lang sinabi na, "Nais ko sanang tulungan ka kung papayagan mo ako." Nung una, tumanggi siya, pero ako ay nagpumilit hanggang sa napapayag ko siya. Sumama ako sa kanya at ibinili ng gamot ang kanyang ama. At matapos nito, nagtungo kami sa tinutuluyan ng kanyang ama. Laking gulat ko nang makita ko kung saan ito. Walang iba kundi ang mismong mango orchard na pagmamay-ari ni Papa. Sabi niya, pansamantala muna siyang tumutuloy dito dahil kailangan niyang ituloy ang mga trabaho ng kanyang ama habang ito ay may sakit. Nagintay ako sa labas ng bahay at nung binalikan niya ako at kailangan niyang gawin ang mga naiwang trabaho sa farm. Nagpresenta ako na tumulong
Ang hirap pala ng trabaho niya, magbubuhat ng mabigat, paglalagay ng fertilizer, pagtatanggal ng mga bulok na mangga. Sa laki ng aking katawan, kahit noong kalahating araw na pagtulong ko sa kanya, sumakit lahat ang kasukasuhan ko. Kaya naman mas lalo akong naawa sa kanya dahil siya ay payat at mabagal sa kanyang trabaho dahil hindi siya makabuhat ng mabibigat. Kaya sinabi ko sa kanya na lahat ng mabibigat at mano-manong gawain, ako ang gagawa at siya ang magtuturo sa akin kung ano ang mga gagawin. Nung ikalawang araw ko sa farm, dinala niya ang kanyang ama sa ospital dahil ito ay kailangan maoperahan at nagpresenta din ako na tutulong sa kanyang panggastos para gumaling kaagad ang kanyang ama. At labi siyang nagpapasalamat at sabi niya, babayaran niya ito sa hinaharap. Habang nasa ospital ang kanyang ama, sinabi ko sa kanya na maaari ko siyang tulungan sa orchard ng mga kailangang gawin. Noong araw na tumulong ako kay Luisa sa mga gawain sa farm, naalala ko bigla ang aking mga magulang at noong mga sandaling iyon, pinilit ko ang sarili ko na hindi lumuha at inalala ang lahat ng mga masasaya naming alaala. Mag-iisang taon na nung na-aksidente ang may-ari nito. Kaya naman si tatay, hindi maiwan-iwan ito dahil napamahal na din ito sa kanya at nangako siya sa may-ari na hindi niya ito pababayaan. Wika ni Luisa. Ayaw ko sana maglihim sa'yo, pero sa mga magulang ko ang mango orchard na ito. Alam mo, sa totoo lang, kung hindi pa kita nakita, malamang hindi pa ako makakarating dito. Mahina akong sambit. Ha? Ikaw yung anak ni Sir James? Pasensya sa lahat ng abala. Naku sir, pasensya na po talaga. Hindi ko po alam. Naluluha niyang sambit. Huwag kang humingi ng paumanhin. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo dahil hanggang ngayon, maayos pa din ang manggahan dahil sa iyong ama. Ako dapat ang humingi ng pasensya dahil hindi ako kaagad nagtungo dito at maraming salamat sa iyo at kay Mang Nardo. Sagot ko, maaari mo ba akong turuan sa mga ginagawa sa farm? Tanong ko sa kanya. Okay po sir, sagot niya. Sinabi ko kay Luisa na isa ito sa mahalagang ari-arian ng aking mga magulang at nais kong pangalagaan ito. Magmula nung araw na iyon, tinuruan niya ako ng lahat ng trabaho sa farm at habang lunch break, nag-aral at binasa ang librong hilig ni Luisa. Ang mga araw na nagtrabaho ako sa farm, sa maniwala ako sa hindi, gumaan ang aking pakiramdam. Yung bigat na dinala ko, unti-unting humuhupa. Matapos ang halos 1 linggo, marami akong natutunan. At sa totoo lang, nung nabubuhay pa ang aking mga magulang, ito ang palagi naming pinag-uusapan sa hapagkainan, na ito ang nais nilang gawin sa kanilang nalalapit na pagretiro. Kaya naman pakiramdam ko, kasama ko sila nung ako ay nasa farm. Nung pagbalik ko sa Maynila, iba ang aura sa paligid ko. Mas malungkot at pansin na pansin ko na mas masaya ako sa probinsya. Hanggang sa dito na ako nagdesisyong lumipat ng tahanan. Dito naging mas malapit din kami ni Luisa. Hanggang sa kami ay nagkaroon ng nararamdaman sa isa't isa at naging opisyal na magkasintahan. Ilang araw bago ang death anniversary ng yumao kong mga magulang, napanaginipan at nakayakap ko sila. Sabay sabing, anak, ipagpatuloy mo ang buhay mo at hiling namin ay lumigaya ka. Mahal na mahal ka namin anak. Batid kong kailanman ang pangungulila at lumbay sa puso ko ay hindi mawawala. Pero dahil kapiling at nasa tabi ko si Luisa, na hindi nila ako pinabayaan ng tuluyan ng mag-isa. Napakiwari ko at malakas ang kutob ko na may kinalaman sila kung paano kami nagtagpo ng aking nobya. Na hindi nila ako hinayaang magmukmok, na magpakalamon sa lungkot, na pati hanggang sa mga paa ko, na dinala ako sa sinaktong naroroon din si Luisa. Sa madaling salita, tinupad ng aking mga magulang ang kanilang huling misyon na makahanap ako ng mga kasama habang buhay. At sa tuwing ako ay nag-aasikaso at gumagawa sa farm sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, naiimahi ko ang aking mga magulang na nakangiti at payapa na masaksihan na maayos ang lagay ko at ako naman ay napapangiti din at sabay bubulong ng maraming salamat po sa inyo, ma, pa.
Pang-apat na video. Ang aking mga magulang ay nagkaroon ng panganay na anak na lalaki. Ngunit, ipinanganak ito ng mayroong malalang autism. Nakapagsalita lang ang kuya ko noong siya ay 7 taong gulang, pero ito ay pautal-utal. Dahil sa kondisyon ni kuya, mahirap para sa aking mga magulang na alagaan at makipagkomunikasyon sa kanya. At tulad ng ibang mga magulang, ganoon din ang aking mga magulang na lubhang nag-aalala. Nag-aalala dahil sila ay may edad na. Nag-aalala dahil sino ang maaaring mag-alaga sa kanilang panganay kapag dumating ang panahong sila ay lumisan sa mundo. Sa puno ng pag-aalala, napagdesisyonan nilang mag-anak pa ng isa, na taliwa sa kanilang orihinal na plano. Kinailangan nilang gawin iyon dahil silang dalawa ay nag-asawa nung sila ay parehong halos aabot na sa 40 anyos ang kanilang mga edad. Kaya pati ang pagbubuntis ng ikalawa ay hindi rin madali. Pero matapos ang ilang mga taon, sila ay nagtagumpay at ako ay isinilang. Hindi rin sagana sa salapi ang aking mga magulang, pero iyon lang ang kanilang naiisip na paraan para may maiiwanan sila kay kuya sa hinaharap. Noong isinilang ako, isang bagay ang lagi nilang sinasabi sa akin, na mayroon akong layunin. Ang layuning ito ay isa at iyon ay ang alagaan si kuya kapag hindi na nila kayang alagaan siya ng aming mga magulang. Walang paligoy-ligoy at diretsahan nilang sinasabi sa akin ang aking responsibilidad. Janelle, alam mong ikaw ay espesyal. Oo, ikaw ay may espesyal na responsibilidad. Dahil ikaw ang magiging katuwang namin na mag-alaga sa kuya mo kapag wala na kami dito sa mundo. Sana ay maintindihan mo ang iyong tungkulin. Malumanay na wika ni inay sa akin. Hindi lang isang beses nila itong sinasabi, kundi paulit-ulit. Lalong-lalo na kapag magsisimula silang magdasal bago kami kumain. Nauunawaan ko naman ang papel ko, pero kasabayan nito, kinamumuhian ko ito. Dahil naisip ko na, ipinanganak niyo ako dito sa mundong ito dahil sa layunin na iniatas sa akin. Hindi dahil sa mahal nila ako o gusto nila ako. Sa isang batang tulad ko noon, isa itong dahilan kung bakit galit ako sa mundo. May takot at pangamba ako sa responsibilidad na ito. Mas matanda ang kuya ko sa akin ng mahigit 5 taon. Alam ko ang ibig sabihin na alagaan siya. Pero mas malaki siya kaysa sa akin. Paano ko siya maalagaan? Isa lang ito sa mga agam-agam ko gabi-gabi. Hanggang sa ako ay nagdalaga at lumaki. Hindi ko pa naumpisahang alagaan ang kapatid ko dahil ang mga magulang ko pa rin ang nag-aalaga kay kuya. Kahit nasa panahong iyon, sila ay matanda at mahina na. Habang ako ay lumalaki at nag-aaral, hindi ko kailanman tinulungan kahit isang beses sila inay at itay na alagaan si kuya. Ngunit sa mga gawaing bahay, utusan sa pagbili sa palengke at iba pa ay ako ang gumagawa. Pero sa tingin ko, hindi lang ako ang gumagawa ng ganoong gawain. Lahat ng mga bata sa kapaligiran ko ay katulad kong tumutulong sa mga gawaing bahay. Nung nagsimula na akong magtrabaho, pinaalalahanan nila ako na hanggat sila ay may hininga, sila ang mag-aalaga. Gayunpaman, hindi kailanman nawala ang agam-agam ko na, hala, paano ako makakapagtrabaho niyan kung ako ang mag-aalaga sa kanya? Ang siste, hihinto ako ng trabaho dahil kay kuya? No way! May buhay din ako. Gusto kong mabuhay sa paraan na gusto ko. Mahirap na nga mga magulang ko kapag hindi pa ako nagtrabaho. Tatanda din akong mahirap. Ayaw kong mamatay na hindi man lang nagbabago ang estado ko sa buhay. Kaya naman, sa tuwing naririnig ko ang kanilang mga paalala, palagi itong sumisira ng araw ko. Ito din ang dahilan kung bakit ko tinanggihan ang nobyo ko na pakasalan ako dahil sa aking pasaning dala-dala. Nung narinig ko yung salitang, "Will you marry me?" hindi galak ang naramdaman ko, kundi bighati dahil
natatakot ako na malaman niya ang tungkol kay kuya. Napabigat sa buhay. Sa totoo lang, kung ako ay naging lalaki, ayaw ko ng ganoon. Kaya inunahan ko na siya at mariin ko siyang tinanggihan. Hindi ako makagalaw o gumawa ng sarili kong desisyon. Pero sa kaibuturan ng aking puso, gustong gusto ko siyang pakasalan. Kaya habang tumatagal, lumalalim ang pagkamuhi ko sa aking mga magulang at kay kuya. Ngunit ang nobyo ko ay hindi nagpatinag. Akala ko, iiwanan na niya ako, pero nagpumilit siya kung bakit, anong rason ko. Nung una, ayaw ko pang sabihin, pero nung sinabi ko sa kanya, ang inaasahan kong sagot niya ay maghihiwalay na kami. At laking gulat ko dahil taliwas ang sagot niya sa iniisip ko. Naiintindihan niya ang sitwasyon ko, kaya naman hindi ko maiwasang mapaluha nung sinabi niya na okay lang, ayos lang, at hindi kami perpekto. Natanggap niya lahat ng mga kapintasan ko. Pinakilala niya ako sa kanyang mga magulang at ganoon din ang kanyang mga magulang at nauunawaan ang sitwasyon ko o namin ni kuya. Bukod doon, ang dami kong papuri na natanggap mula sa kanila. Gaya ng isa akong responsableng babae na isang mahalagang katangian ng isang misis at ina. Na mabait ako dahil minahal ko ang kapatid ko, na mabuting tao ako dahil bukas palad kong tinanggap ang mga utos ng aking mga magulang. Nung narinig ko iyon, para akong nanliliit dahil sa kaibuturan ng aking puso ay hindi ako nararapat sa mga papuri nila. Hindi ako ganoon kung alam lang nila ang mga ginagawa ko. Pero sa kabila ng pagiging ipokrito ko, pinahahalagahan ko ang nobyo at mga magulang nito. At hindi nagtagal, kaming dalawa ay nag-isang dibdib. Kinasal ako sa lalaking mahal ko. Ito ang buhay na tinaha ko sa maling impresyon nila sa akin na ako ay isang mabait, mabuti at responsableng misis o manugang na babae. Ang mister ko at ang mga biyanan ko ay trinato ako ng maayos. Mabuti at ganoon din nila trinato si kuya. Nung masaksihan ko ito, dito ko napagtanto na kahit ni isang patak ng dugo na walang nananalatay sa kanila at kay kuya, pero kung ituring nila si kuya ay miyembro ng pamilya na hindi pabigat, ako ay labis na nahihiya sa aking inasal, sa aking pag-uugali ng maraming taon. Tinulungan nila akong buksan ang pintuan para tingnan ang aking kapatid sa ibang anggulo upang makita ang hindi ko nakikita. Ibang anggulo na hindi pabigat, na hindi niya kasalanan na ipinanganak siyang ganoon, na pag-aralan kong mahalin at alagaan ang sarili kong kapatid. Nung dumating na ang oras na hindi na kaya ng mga magulang kong alagaan si kuya, ako na ang pumalit at ang mister ko ay galak na pinatira si kuya sa bahay namin at sinabihan akong huwag na akong magtrabaho. Sa kabila ng inasal ko noon, binigyan pa rin ako ng Panginoon ng isang lalaking tulad ng mister ko. Ilang mga taon ang lumipas, pumanaw si Itay at makalipas lang ang isang taon, si Inay naman ang lumisan. Marahil napagtanto nila na handa na ako sa responsibilidad ko. At nakita nilang maayos kong tinanggap ito na bukal sa aking puso na aalagaan ko si kuya. Kaya naman nagpasya silang pareho na lisanin na ang mundo, na okay na si kuya, na meron silang mapag-iiwanan. Samantalang ako, matinding konsensya ang umiiral kada oras dahil isa akong masamang anak at kapatid. Hanggang sa ipinanganak ko ang aking prinsesa. Mahal na mahal ni kuya ang anak ko. Ang anak ko din ang dahilan kung bakit si kuya ay nagiging madaldal. Kung noon napakahirap makuha ang atensyon ni kuya, pero ngayon si kuya na ang kumukuha ng atensyon ng anak ko. Naglalaro silang dalawa, nanonood ng TV, naglalakad sa kapitbahayan ng magkahawak ang kamay. At parating bumibili sa sari-sari store ng kanilang paboritong junk food. At lalong-lalo na ang sorbetes na nasa cone,
Si kuya ang pinaka-the best na tiyo. Ngunit ang aking munting prinsesa ay ipinanganak ng may problema sa puso. Habang lumilipas ang panahon, siya ay nanghihina at palaging nagkakasakit. Hindi niya magawa ang mga pisikal na aktibidad dahil hinihingal siya kaagad. Nung umidad siya ng 9 na taong gulang, pinayuhan kami ng doktor na kakailanganin niya ng transplant. Nagpalista kami sa mga nag-iintay ng donor pero sa dami din ng nangangailangan, hindi kami kaagad nakakuha. Batid ni kuya ang nangyayari sa kanyang pamangkin. Doon ko siya nakitang umiiyak ng umiiyak na napakabihira kong masaksihan. Magmula noon, hindi na siya umaalis sa tabi ng anak ko, maliban lamang sa oras ng pagtulog. Sa panonood ng TV, sa pagkain, sa pagbabasa ng libro na ang anak kong babae ang nagbabasa para sa kanilang dalawa. Kung naiimahin niyo silang dalawa na laging magkasama, pakiramdam ko, mas mahal na mahal pa ni kuya ang unika iha ko kaysa sa sarili nitong ina. Bilang sukli, labis-labis akong nagpapasalamat sa mga oras na ginugugol ni kuya sa anak ko. Kaya naman kapalit nito, ginawa ko din ang lahat ng aking makakaya para maalagaan silang dalawa. Hanggang sa isang araw, natutulog ako nung hapong iyon sa aming sala nang biglang may kumalampag sa aming pintuan. Napakalakas ng pagkatok ng pintuan at hindi ito tumitigil hanggang sa hindi ko nabubuksan ang pinto. Nung pagbukas ko ng pintuan, isang ali ang hinihingal at ibinalita niya na nasagasaan si kuya ng isang jeepney. Dali-dali akong lumabas ng bahay. Nakalimutan ko pa nga magtsinelas sa sobrang pagmamadali. Nung dumating ako sa pinangyarihan, isinasakay na si kuya sa loob ng tricycle papuntang ospital. Yung mga taong tumulong na isakay si kuya sa tricycle may inabot sa akin na plastic. Sabi nila, hawak-hawak ito ni kuya nung nangyari ang aksidente. Sa loob ng plastic bag, nakita ko ang 2 ice cream cones na chocolate flavor na paborito ng anak ko. Lumabas siya ng bahay para bumili ng ice cream at doon siya nasagasaan ng jeepney. Malala ang pinsalang natamo niya. Hirap siyang imulat ang kanyang mga mata at sabi ng mga doktor na mababa ang tsansang malalampasan niya ang pinsalang natamo niya at maaari siyang mamatay. Nung tiningnan ko siya, yung mga mata niyang nakatitig sa akin, pakiwari ko, alam na niya ang kahihinatnan ng sitwasyon. Maging siya ay alam na hindi na siya magtatagal sa mundo. Sabi niya, gusto niyang makita ang pamangkin niya. Nung dumating ang prinsesa ko sa ospital, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyo. At nagsimula si kuyang umiyak. Umiyak na din ang anak ko at pati na rin ako. Hindi ko kayang panoorin ang sitwasyon, kaya lumabas ako ng kwarto at sa hallway ako tumangis ng labis. Hanggang sa may 2 doktor ang lumapit sa akin. Isa ang doktor ng anak ko at isa ang kasalukuyang doktor ni kuya. Sabi nila sa akin na si kuya at ang anak ko ay match. At kung yumao si kuya, maaari nilang isagawa ang transplant. Labis akong nagulat sa balitang inihatid nila. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Nagpatuloy pa sila na kailangan kong kausapin si kuya at tanungin kung papayag ba siyang maging donor bago siya lumisan. Naging estatwa ako, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Hindi ko din alam kung paano ko sasabihin o tatanungin si kuya, pero kailangan ko siyang tanungin. Napakabigat man sa puso kong tanungin siya at lumuluha ko siyang tinanong ukol sa bagay na iyon. At tumingin siya ng diretso sa akin na hindi ko pa nakita noon. Ang mga tingin niya ay may malalim na dahilan. Ang mga tingin niya na alam niya ang nangyayari sa paligid. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Alam niya at nauunawaan ang sitwasyon. Sumagot siya ng malakas na, oo, pwedeng-pwede. Sabay ngumiti ng bahagya. Unang ngiti niya matapos siyang maaksidente. Pagkatapos ay
Niyakap niya ang aking anak at paulit-ulit niyang sinasabi ang oo, oo, oo at nakatawa. Hindi ko siya maintindihan. May taong nagsabi sa kanya na maaari siyang mamatay at kung maaaring kunin ang kanyang puso. Pero bakit siya tumatawa? Bakit ang saya-saya niya? Paano ito naging posible? Sa isip-isip ko. Hindi na naman mapigilan ng mga luha ko ang tumulo habang pinagmamasdan si kuya. Wala pang 1 buwan mula noong aksidente. Pumanaw si kuya at matagumpay na naisagawa ang transplant sa aking anak. Madaming taon na ang lumipas mula noon at ang aking anak ay malakas at malusog. At ngayong araw ay kaarawan ni kuya. At kaming pamilya ay nagdiriwang sa pamamagitan ng paghain ng mga kanyang paboritong putahe at mga snacks. Akala ko noon ipinanganak ako dahil ako ang mag-aalaga kay kuya. Iyon ang itinadhana at inilaan sa akin ng aking mga magulang. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil si kuya pala ang magliligtas ng buhay ng aking anak. Patawad kuya at maraming salamat sa lahat-lahat. Alam kong hindi ko kailanman masusuklian ang ginawa mo, pero sa kaibuturan ng aking puso, ako ay labis na nagpapasalamat. Pang-5 video. Ikinasal ang aking ama sa kanyang pangalawang asawa noong ako ay sanggol pa lamang. Ngunit wala akong ideya na ang pangalawang misis ni Papa ay isa ko palang madrasta. Walang nagsabi sa akin ang tungkol sa bagay na ito. Kaya naman lumaki ako sa pagkakilala at paniniwala sa aking madrasta bilang tunay kong ina. 1 taon matapos nilang ikasal, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, ang bunso kong kapatid. Ang memorya ko kay mama, siya ay mabait, maasikaso, mapagmahal, maalalahanin at mapagbigay. Mga halos lahat ng magandang ugali ng isang ina ay nasa kanya na. Kaya naman kahit ni minsan, o kahit 1 segundo lang, hindi ako naghinala na hindi ko siya tunay na ina. Sa tuwing kakain, madalas niya akong tinatanong kung ano ang gusto kong kainin, merienda at iba pa. Malapit ako sa kanya, kaya lahat ng mga paborito kong mga artista, aktibidad, pati ultimo mga crush ko nung ako ay nag-aaral sa elementarya ay alam niya. Kumbaga, siya rin ang matalik kong kaibigan. Marahil pareho kaming babae, kaya magkasundo din kami sa mga uri ng makeup, pananamit at mga paksa na pwede naming talakayin. Kung siya, hindi niya ako nasisigawan, napapagalitan, kasalungat naman ito sa aking nakababatang kapatid. Madalas niyang nasisigawan, napapagalitan at pinapaalalahanan na mag-aral. Ni minsan ay hindi niya ako sinigawan na mag-aral o mapagalitan. Kaya naman sa tingin ko, perpekto ang buhay ko o ang aming pamilya. Nung tumungtong ako ng sekundarya, mas lalo pang gumaan ang buhay namin. Si Papa ay isa sa mga empleyado ng kanyang boss na gumawa ng isang kumpanya na bumuo ng bagong sistema o disenyo ng mga pader para sa pagpapatayo ng bahay. Yung hindi gawa sa hollow blocks na mano-manong inilalagay. Gawa ito sa panel na mas matibay at mas epektibo sa mga sunog, lindol, kaysa ang nakagawian nating hollow blocks. Empleyado na si Papa noon kahit nagsisimula pa lang ang kanyang boss. Kaya naman nung umusbong ang negosyo ng kanyang amo, umusbong din ang kinikita ni Papa. Dahil sa malaking kita nito, nakapagpatayo si Papa ng isang bahay sa isang eksklusibo na subdivision. Nakapag-aral din kaming magkapatid sa isang pribadong paaralan, merong sasakyan at nakapunta din kami sa ibang lugar upang magbakasyon. Isa sa mga naging hilig namin ni Mama na libangan ay ang pagbili ng mga bagong damit o gamit. Kung minsan, nagbobolontaryo din kami sa mga bahay ampunan upang magluto ng mga pagkain para sa mga bata na nandoon. At tuwing Pasko, kami ay nagdadala ng mga bagong laruan o gamit sa paaralan at ibinibigay namin ito sa bahay ampunan na aming napili. Sabi kasi ni Mama,
Dahil kami ay binibiyayaan ng Panginoon ng labis na grasya, ay dapat kami ay mamahagi din sa iba. Hindi lang mabuting tao si Mama, siya din ang nagturo sa akin upang patibayin ang pananalig ko sa Panginoon. Masaya at kontento ang buhay ko hanggang sa nung ako ay nasa huling taon ng sekundarya. Isang araw, iniintay ko ang sundo ko sa may gate ng school. Mayroong isang babae na tumawag ng aking pangalan. Hailey? Hailey, ikaw ba yan? Sabi niya sa akin. Lumingon ako pero hindi ko siya kilala. Kaya nagpa siya akong mabilis na lumayo sa kakaibang ginang. Hailey, sandali lang mag-usap tayo. Pakinggan mo ako. Ako ang tunay mong ina. Mabilis niyang sambit. Nagulat ako sa sinabi niya at napahinto sa paglalakad. Pero naisip ko, mukhang nagsisinungaling lamang yung babae na iyon. Hindi ko po kayo kilala, nagkakamali po kayo, maikli kong sagot. Pero nagpupumilit ang ginang. Sinabi ang buong pangalan ng aking ama, mga magulang ni Papa, kung saan sila nakatira at kung saan kami nakatira. Bakit marami siyang alam tungkol sa amin? Nagpatuloy siya at sinabi niyang gusto niya lang akong kausapin saglit at pakinggan ang gusto niyang sabihin. Nag-aalangan ako pero pumayag ako dahil sa dulo ng utak ko, nahihiwagaan din ako sa ginang na iyon. Pumasok kami ulit sa paaralan at nagtungo sa kantina. Binilhan niya ako ng isang bote ng soft drinks at nagsimula siyang magkwento. Iniwan at ipinagpalit daw siya ni Papa sa kasalukuyang kilala kong ina. Sinubukan daw niyang kunin ako sa aking ama pero hindi niya magawa at nung mga panahon din iyon wala siyang maayos na trabaho. Wala siyang nagawa kundi ang lumayo at nakasubaybay sa akin mula sa malayo. Dagdag din niya na hindi niya ako makakalimutan at ngayong mas matanda na kaya siya nagpasyang sabihin sa akin ng personal at tanungin ako kung gusto kong tumira sa kanya. Batid niya mula sa reaksyon ng mukha ko na hindi ko alam ang sinasabi niya dahil maski ako, hirap itong paniwalaan. Nagkaroon ako ng pagdududa sa aking mga magulang, lalong-lalo na kay Mama. Sa kabilang banda naman, pinipilit kong hindi mahulog sa patibong ng ginang na iyon dahil baka meron itong tinatagong intensyon. Hindi ako nagsasalita magmula nung nagsimula siyang magkwento. Bakit hindi nila sinabi sa'yo na ang babaeng kasama mo ay ang madrasta mo? Hindi mo siya tunay na ina. Kaya siguro nila itinago dahil ayaw nilang makilala mo ako na ang tunay mong ina. Nagsisinungaling at nagpapanggap lamang sila sa'yo. Maniwala ka anak at miss na kita. Lumuluha niyang sambit. Sinubukan din niya akong yakapin pero ako na mismo ang nagkusang umilag. Hindi ko siya kilala pero ang galing niyang umarte. Parang mga artista sa telebisyon sa pagganap ng mga eksena. Para tuloy akong nakukumbinsido na baka nga totoo ang sinasabi niya. Nag-aalangan ako kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Hindi ko pa rin alam ang sasabihin, ni hindi ko din alam ang gagawin ko. Buong buhay ko ay napakatahimik. At sa isang salita lamang mula sa bibig ng isang ginang, ang mundo ko ay hindi na tulad ng dati. Imbes na magsalita, bigla akong tumayo at tumakbo palayo. Tumakbo ako ng tumakbo at napunta sa isang maliit na sari-sari store at doon ako naupo at ibinaluktot ang aking mga binti. Niyakap ko ito at saka yumuko. Pilit kong iniisip kung ang aking ina sa bahay, kung tunay ko ba siyang ina o isang madrasta. Hanggang sa sumagi bigla sa isip ko kung paano niya ako tratuhin kumpara sa kapatid ko. Marahil siya ay maingat at ayaw niyang masaktan ang damdamin ko kaya ganoon na lang si Mama makitungo sa akin. Marahil kung iba ang pakikitungo niya sa akin, makakaramdam ako na hindi ko siya ina. Marahil ganoon nga ang kanyang estilo. Siguro dahil niyang ayaw niyang masaktan ako. Marahil hindi niya ako sinisigawan dahil sa loob ng kanyang puso, hindi tunay ang pinapakita niyang pag-aalala sa akin. Marahil gusto nilang ibaon ang sekretong ito at walang balak na sabihin ang katotohanan sa akin. Totoo nga ba ang ginawa nila dun sa ginang? Kung totoo iyon, hindi ko sila kilala
lalong-lalo na si Papa. Malayong malayo ang ugali ni Papa kumpara sa nasabi nung ginang. Labis akong nalilito, kaya naman pinunasan ko ang mga luha ko at tumayo at naglakad upang umuwi ng aming bahay. Gusto kong tanungin si Papa at Mama. Gusto kong linawin ang lahat kaysa naman na magmukmuk ako dito. Sa bawat istorya, laging may dalawang panig. Kaya naman naisip kong pakinggan ang sasabihin ng mga magulang na nagpalaki sa akin, hindi doon sa ginang na nakita ko lang ng isang beses. Sa pag-istambay ko sa sari-sari store na iyon, hindi ko na malaya na ilang oras na pala ang nakakalipas. Mga nakasampung hakbang pa lang ako mula sa tindahan, may narinig akong boses na tumatawag ng pangalan ko. Hailey? Hailey! Nasaan ka, Hailey? Sigaw nito. Napabilis ang lakad ko patungo sa boses na nanggagaling sa taong sumisigaw ng pangalan ko. Kilala ko ang boses na iyon. Si Mama iyon. Ma! Mama! Sigaw ko. Nakita ko siya tumatakbo sa direksyon ko at niyakap ako ng napakahigpit. Batid ko ang hingal ng kanyang paghinga at alam kong ilang oras na niya akong hinahanap. Kahit pagod na pagod ako kakaiyak mula kanina, naiyak pa rin ako nung makita ko siya. Marahil, ramdam ko ang init ng kanyang pagmamahal. Marahil ang lahat ng agam-agam ko ay biglang napawi nung makita ko si Mama. Nung matapos niya akong yakapin ng napakahigpit, iyon ang unang beses na sumigaw siya sa akin. Hailey, saan ka nagpunta? Hindi ko na alam kung saan ka hahanapin o hahagilapin. Nagpunta ako sa eskwelahan mo, wala ka doon. Hindi ko alam kung nasaan ka. Ilang oras na akong tumatakbo. Anong nangyari? Bakit napadpad ka dito? Yung pagsigaw niya sa akin, parang ang sarap pakinggan. Ang saya ko nung maranasan kong sinigawan niya ako. Tumingin lang ako sa kanya pero hindi ako makaimik. Hoy! Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin, may nangyari ba? Pasigaw ni Mama na sabi. Nakailang beses siyang sumigaw hanggang sa pagtinginan na kami ng mga tao sa paligid. Yumuko ako at sinabi ko ang nangyari. Nung marinig niya yung sinabi ko, biglang napaupo sa kalsada si Mama. Pinipilit ko siyang patayuin pero hindi siya gumagalaw. Maya-maya pa, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa magkabila kong pisngi at nakita ko siyang umiiyak. Nagulat at hindi ko inaasahan ang kanyang biglaang pag-iyak. Nung may lumapit sa aming ale at tinulungan kaming makasakay ng tricycle pauwi ng aming bahay. Nung makarating kami sa bahay, nakita ko din si Papa nandoon. Baka sa kanyang muka na siya rin ay tumatakbo at hinahanap ako kung saan-saan. Pati si Papa, sinigawan din ako pero sumabat si Mama na tumahimik siya at sinabi niya kay Papa ang nangyari. Nakita ko ang muka ni Papa mula sa pagtataka hanggang sa pagkunot ng noo sa kanyang muka na halatang galit na galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone at bago lumabas ng bahay, nagsalita siya ng, "Walang hiyang babaeng yun, nakuhang magpakita ang kapal na mukha niya." Nung nakaraang mga ilang araw, tumawag din yun sa akin nang hihingi ng pera dahil nalaman niya ang buhay ko ngayon. Pero sinong lalaking tanga ang magbibigay ng pera doon? Sinong matinong babae na iwanan ang sanggol sa loob ng bahay ng mag-isa para sumama sa kalaguyo niya? Tapos ngayon, lilinlangin pa niya si Hailey, ang galing umarte ng walang hiyang babaeng iyon. Makikita niya ang hinahanap niya. Huwag niyo na akong intayin. Kumain na kayo, may tatapusin lang ako. Sabay labas ng pintuan. Umupo kami ni Mama sa sala at hinaplos niya ang pisngi ko. Hailey, totoo ang sinabi ng babae. Siya ang tunay mong ina. Ngunit ako rin naman ay tunay mo ding ina. Oo, ipinanganak ka niya at nagmula sa kanyang tiyan. Ngunit ipinanganak din kita sa pamamagitan ng aking puso at pag-aruga. Maniwala ka sa akin, Hailey. Totoo ang sinabi ng Papa mo. May nakakitang kapitbahay sa babaeng iyon na umalis ng bahay at sumakay sa isang sasakyan. At alam nilang bagong panganak lamang iyon at dali-dali nitong ipinaalam sa Papa mo ang sitwasyon.
Dahil nasa trabaho ang papa mo, ang lola mo ang pinakamalapit sa lugar at nakita ka nilang mag-isa sa loob ng bahay nakabalot ng kumot sa sahig. Hindi rin namin intensyon na itago sa iyo ito habang buhay. Nagiintay lang kami na nasa wastong gulang ka na o nagiintay ng tamang pagkakataon. Pasensya na anak, malumanay niyang paliwanag. Umiwas ako sa kanyang tingin pero nagtanong ako sa kanya kung bakit hindi niya ako sinisigawan gaya ng pagsigaw niya sa kapatid ko. Natawa siya ng bahagya sa tanong ko at nagsalita ng, "Mabait kang bata, hindi makulit, na pagsasabihan at alam mo ang mga responsibilidad mo kumpara sa kapatid mong lalaking makalat, tamad mag-aral. Magkasalungat ang ugali niyong dalawa, marahil ay bata pa din ang kapatid mo. At kung sa pag-aaral naman, ikaw ay laging top 1 sa klase. Sinong magulang ang magbubunganga sa kanilang anak kapag top 1 ang anak nila sa paaralan? Wala naman, 'di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mabait at masipag kang bata." Habang nagsasalita siya, hindi ko pa rin matingnan ang mukha niya sa hiya. Kaya nakayuko lang ang ulo ko. Doon ko napansin ang mga paa niya. May suot na tsinelas ang isa niyang paa, samantalang ang kabila ay wala. Nakita ko din na dumudugo ang kanyang paa dahil sa mga sugat at hiwa mula sa kalsada nung hinahanap niya ako. Napatangis ako ng labis dahil doon ko napagtanto na labis siyang nag-aalala sa akin at napaka-desperadong hanapin ako. Kaya tumakbo siya kahit na wala ang isa niyang tsinelas at hindi alintana ang sakit mula sa kanyang paa. "Ma, sorry po." Humahagulgol kong sambit at dali-dali ko siyang dinala sa banyo para hugasan ang kanyang mga paa at yung paang may sugat at nilagyan ito ng gamot at benda para hindi ito maimpeksyon. Habang ginagawa ko ito, tahimik siya at hinahaplos ang aking ulo. Napagtanto ko din na isa akong hangal na pagdudahan ang pagmamahal na ibinuhos sa akin ni Mama, na totoo at tunay niya akong anak dahil kahit ang totoo man ay hindi ko siya kadugo, pero yung pag-alala niya sa akin kahit na masaktan ang sarili niya ay baliwala basta malaman niyang ako ay ligtas. Niyakap ko siya ng napakahigpit at pareho kaming tumatawa at umiiyak. Napakaswerte ko dahil siya ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Hindi man siya ang nagsilang sa akin, pero sa puso at isip ko, sinasabing siya ang aking huwaran at tunay na ina. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!